kabosing dito. Ito napansin ko na ito nung kami dumadaan pa Batangas. Parang ang daming nabili. Yo, what's up mga kabosing? Good morning po sa lahat. Isang magandang umaga. Ngayon po ay ang oras ay ano na, hindi pa nakarilo ko nga. So good morning mga kabosing, welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At ngayon po ay December 25, 2025. So Merry Christmas po sa lahat mga kabosing. Sana po sa mga araw na ito ay at oras na ito ay kasama po natin ang ating pamilya na sama-sama maging masaya, at sana ay maging masaya ang pag-celebrate natin ng Pasko ngayong 2025. So almost 1 week na naman tayong walang vlog mga kabosing, at ngayong araw na ito ay hindi ko naman binalak mag video, kaso dumating po yung aking apo. Ayan, hindi po siya nakakagalat, tuwan-tuwa siya mga kabosing. Hello baba, hello dali, hello mo dali baba, hello dali, hello. Ay naman umimik dali. So ayan mga kabosing, at inuulit ko, binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko. At siyempre 1 week na lang ay tapos na ang ating 2025. So siguro ito ay huli or ewan ko lang kung makapaglagot pa tayo bagong taon. Tingnan natin, subukan natin, dahil yun nga, lalong dumalang ang ating vlog mga kabosing. So kaya nga hindi namin balak lumabas, kaso dumating yung aking apo. So yung aking pong apo yun ay nasa abroad ang mga ama't ina. So hindi po, wala, siya po ay nasa pangangalagan ng kanyang lola. So hiniram po na muna namin, at para at least yung yung bata ay makagala. So yun po ang dahilan kaya kami lalabas. Kasama po yung aking anak, kanyang misis ko. Mitahal na ako. Ang dadalhin po natin mga kabosing ay ang Nissan Urban. Yan, ang oras ay ano na, 11 na pala. Napakadali ng oras. Kagabi ay nagkaroon lang kami ng kaunting kasayahan ng mga driver ko, at hindi na ako nakapag-celebrate ng Christmas party. Kaunting salo-salo lang, na hindi katulad doon nakakaraan na talagang medyo bongga yung mga Christmas party namin. So hindi po tayo nakapag-prepare ng maayos mga kabosing, dahil last 3 days mga kabosing ay sobrang abala ko. Halos pagod na pagod talaga ako. Hindi ako ang tawag sa amin sa Batangas na makaugalapay sa pagod, dahil meron po tayong tinapos na mga gawain ng ating sasakyan. Ayun, siguro nung mag-prepare lang ako ay yun na, mga alas 7 na ng gabi. Talagang tulog ako at nagising lang ako nung dumating yung mga driver ko na kung tatanong sa akin kung wala ba. Sa totoo lang wala. At siyempre salamat sa misis ko, at siya ang nag-prepare ng kaunting handa namin ngayong Pasko. Siyempre taon-taon mga kabosing ay nagse-celebrate kami ng Christmas party ng mga driver. So ngayon lang wala talaga. At talagang parang wala akong energy mga kabosing para makapag-handa ng konti. Yan. So once again mga kabosing, Merry Christmas sa lahat. Sana po ay maging masaya ang lahat. This coming 2026 ay sana ay may mga magandang blessing na dumating sa ating buhay. So kung ano ko yung 2025 ay medyo
hindi masyadong okay. Pero at least siyempre kung ano mang natanggap natin galing sa taas ay dapat natin tanggapin at ipagpasalamat sa taas, nasa taas, mga kabosing. At siyempre shoutout sa mga kapanalig team, kay Pinuno, kapanalig Louie, kapanalig, kay kay Kautol, kay Kagrasa, kay Jumong, kay Kanoy, sino pa ba? Kay Mil, kay Mike Kalikot, kay Boy Patso, at kay Kabalbas JP Akupang. Sino pa ba? May nabanggit pa ba? Wala pa ba akong hindi nabanggit? So, siyempre kay Pepe, salamat. Merry Christmas sa inyong lahat, mga kabossing, mga kapanalig team. Sana maging masaya kayo ngayong oras na to. At hopefully this coming year ay maging successful ang team kapanalig, mga kabossing. Yan. May nabanggit pa ba tayo? Wala tayong nabanggit, no? Na hindi natin nabanggit. Ayun pa ba? So yan, mga kabossing, at lalakad na kami. Hindi naman kami magtatagal. Siguro igagala lang natin ang aking apo. So yun nga, mas ginusto kong ipasyal yung aking apong yan na nasa abroad ng mga magulang. Dahil siyempre bilang naano ako sa bata na wala yung mga magulang. Pero kahit naman wala sila, andito naman kami at yung mga lola niya. So sana next year o this coming year ay sabi ng mga magulang nila ay sasama. Nasa Dubai po ang mga magulang niya. So yun din ang ina-advise ko sa kanila, na sana wag nilang palakihin ang bata na malayo sa piling nila. Magiging malayo mga kabossing ang bata pag hindi lumaki sa kanilang kalinga. Mas pinipili po, kahit tumanda yan mga kabossing, mas pipiliin nila kung saan sila lumaki. Yan. So yan mga kabossing, at kagabi parang masaya ang Pasko dito, kaya lang hindi ko maramdaman dahil sobrang pagod ko mga kabossing, at nagkaroon kami ng counting setup dito, kaya lang mas nangingibabaw yung pagod ko. So naging audience na lang ako sa mga driver ko habang sila ay nagkakanta na. Hello. Ang dumi mo na eh. Punasan mo na ang mukha. Dali. Dali punasan mo mukha, ang bibig, dali. Dito ang ganito. May dito, bibig. Dali, ayusin mo. Meron pa eh. Hello. Hello. Hello, baba. Hello. Dali. Hello. Yan, dali. Hello. Parang ang dumi ng kamay mo na. Di. So until na mga kabossing, medyo wala pa sa kondisyon ng katawan natin. Ramdam pa natin ang pagod. Siguro 3 days na mga kabossing na sunod-sunod walang pahingahan. Ang pahinga ko talaga tulog na lang talaga. Yung ihiga na gabi na. At natapos ko naman lahat. Siguro this coming New Year ay hindi ko alam kung doon kami magse-celebrate ng New Year sa Batangas. Doon sa bahay ko sa Batangas. At siyempre gusto ko ring malinis yun bago kami pumunta, bago mag-celebrate ng bagong taon. At least dito naman kami nag-celebrate ng Pasko. Siguro New Year ko na, kahit 2 araw man lang ma-stay namin. Abangan nyo mga kabossing, at tayo makapag-vlog pagka andun tayo. May iba yung venue natin na hindi katulad ng nakaraan na New Year, at dito lang tayo mga kabossing. Pero ngayon mas binalak ko na siguro sa Batangas na lang, para at least yung bahay ay nagkaroon ng tao. Kasi bundok yon, hindi katulad dito na kahit walang tao ay pwede mong ilawan mga kabossing. Try natin mga kabossing kung matutuloy. Yan ay balak lang naman mga kabossing. Tara! Once again, Merry Christmas mga kabossing.
Punta tayo at ito ang ating gamitin sasakyan, itong Nissan Urbang to. Ito kasi hindi ko pa naro-road test eh. Try natin kung okay kaya. Medyo mahaba, kakunti lang kami. Pero nakdo sa kabila. Si. Yan, try natin. Ito pala hindi pa naayos. Diyan lang tayo mga kabosing sa malapit. Hindi tayo nung lalayo. Grabe ang naging pagod ko. Tinamaan pa ko ng acidic nung nakaraan kahit hindi katrabaho. Ikaw Rhea. Pino ka na? Palak mo lang ano. Palak mo yung pinto ha. Kami na may isa pa sila namin bata. Tara. Huwag lang ang pinto. Asa ang susi? Ay, patay kang butiki ka. Ang susi. Yung mahaba ang ano. Medyo namaya tayo mga kabosing dahil tinamahan naman tayo ng acidic. Pero hindi natin pinansin. Trabaho tayo minsan kasi yung mga nararamdaman pagka binigyan mo ng focus lalong ano eh. Tara 8 ng araw mga kabosing. So pansin ko lang mga kabosing ngayong mga sumusunod na Pasko nito, parang naiiba na ang tema ng ano, ng diwa ng Pasko. Yung bago pa lang ako dito sa Langkaan, dito sa Cavite. Sobrang daming namamasko mga bata sa pagkagantong oras. Ngayon wala eh. Parang isa lang yata yung tropa ng mga batang nakita ko man. Sana umandar to. Hindi ko napapanood. 1, 2. Ayan, tama natin yung baby. Hi! Bati mo si mama. Si papa. Dali. Dali na ay. Para naman itong ano. Okay daw. Handa? Okay daw. Hi! Hi. Oh. Hi, ang init. Okay na. Tama na. Bumbalag na ihay na eh. So yan mga bossing lakad na tayo mga bossing. So yun ang napapansin ko mga kabosing sa panahon ngayon. Yung namamas ko ngayon mga bata ko kunti na. Hindi katulad nung bago lang ako dito sa Cavite. Gantong oras mga kabosing, ang daming gumagala mga bata kung saan nagmumula. Pero ngayon eh wala na. Konti-konti na lang. Talagang naiiba natin yung diwa ng Pasko habang tumatagal. Parang ordinary day na nga lang mga kabosing. Mas Hindi madami na pa yung katulad dati na talagang ang saya-saya ng mga bata pag Pasko. Ngayon ang mga bata habang Pasko eh andun pa rin nakatungo sa ano, sa cellphone. Try naman natin siguro mag New Year eh maging iba-iba naman yung ano. Ang namamas ko yata ngayon mga matanda na yun. Parang pagod kasi ako ng mga kukusin ngayon. Paulit-ulit na lang. Sana this coming 2026 maging maayos naman. Maging ano, wala tayong mga na-encounter na karamdaman. Ayun ngayon 2025 eh halos lagi akong may sakit. Bagamat nagtatrabaho ako ay iba pa rin talaga yung ating kondisyon ng katawan. Yan din mga kabosing ang rason kung ba't ako madalang mag-vlog ngayong mga pahuling araw na to. Kaya minsan naisip ko na tigil ko na lang. Pero siyempre nangihinayang din ako. Ano si Robert nakaalis lang. Sa panahon
panahon ngayon mga kabosing pagka wala kang access sa talagang hirap din mag-monetize. Hinayan din ako. Pero minsan may mga time na parang na ako. Nahihinan ako lubat. May kasamang katamaran na. O nagbabahuli ang rudo masyadong mga bata, konti-konti lang. Hindi katulad dati na tuwa-tuwa yung mga bata. Ngayon imbis na mamasko yung mga bata na lang, nagse-cellphone na lang. At ngayon mga kabosing ay uso na yung Gcash sa sa mga namamasko. Kaya mahirap na rin makaligtas. So ang remedyo na lang hindi na reply at ginawa rin hindi naka-online. Ngayon 2026 ay parang Year of the Horse. Tama ba? Tama ba? Year of the Horse nga ba kayo? Ibig sabihin pagka Year of the Horse ay mabilis tumakbo o mabilis siguro ang ang pagpasok ng pera mga kapusing. Sana ay magbilang angel tayo dyan sa mga Fire horse. ha? Fire horse. Year of the Fire Horse. Ba't may fire? Nag-aapoy na kabayo. O biro mo nag-aapoy na kabayo mga kapusing. Fire Horse. Meron tayo mga kabosing pag umuwi ng Batangas, may napansin ako dito parang bilihan ng mga damit ba yun? Overruns. Overrun, tingnan natin kasi sa totoo lang mga kabosing hindi na kami nakakapunta ng mall halos ng year na to, parang isang beses, dalawang beses lang. Na rin, kung magkakaroon man kami ng damit ay puro order na lang din sa sa Lazada o Shopee. Hindi na talaga nakakalabas. So para sa mga kabosing natin ngayon, sa mga driver, medyo ingat-ingat
ingat tayo sa mga road rage. Siguro pag nakaka-encounter tayo ng ganyan ay hayaan na lang natin, wala rin namang mangyayari. Dahil ngayon ay nauuso yung ano, pag na-videohan ka o sa mga ganyang road rage ay nawawalan tayo, may posibilidad na mawalan tayo ng lisensya. Kaya konting ingat mga kabosing, cool na lang tayo. Mahirap na, isipin mo tanggalan ka ng lisensya. Sa aking part, mga ganung bagay mga kabosing, medyo masyado namang siguro kailangan bibigyan natin ng chance yung driver. Hindi natin kasi malalaman yung itinatakbo ng isip ng isang tao pag talagang na-trigger yung galit niya. Especially kasi nararanasan ko mga kabosing, pag ang isang tao ay may stress at anxiety. So pagka ganun nga siguro ay dapat huwag mo muna magmaneho. Kasi hindi mo alam ang kaya mong gawin pag nainis ka talaga sa isang tao, lalo hindi mo kilala. So advice ko lang mga kabosing sa mga driver, konting ingat, iwasan yung maging mainit ang ulo sa pagmamaneho. Dahil dito sa kalsada mga kabosing ay napakabilis ng problema. Dito mo ma-encounter ang klase ng tao na hindi mo mawari. Sila pa yung mali, sila pa yung matapang, kaya siguro mas maganda umiwas na lang. Pero wag namang tinatarantado kayo, hahayaan. Pero habang at maaari ay kailangan maiwasan mga boss. Alright mga kabosing, dito na tayo sa tingin tayo ng mabibili dito. Dito tayo sa Gaaw. Naka-play na ba? Oh. RTW. Tingnan natin. Gaaw. Ang daming mabibili. Tingnan tayo. Ano mas bago ni? Saan galing yung shirt mo? Siyan yan. Sa mga kabosing dito, ito napansin ko na ito nung
kami dumadaan pa Batangas. Parang ang daming nabili. Ni. Ano ba 'to, bago? Bago no. Magkano? Tayo. 250. Yan. Small siya, pwede na kayo. Pili yung si Ellie. Bili tayo mga kabossing. Short. Parang siya. Paglakarin mo na yan. Parang ano mo? Ano ba to? Okay o bago ba? Hindi. Bago yan. Ayan o. Oh. Oo nga. Dili ka na. Sa mga pambata dito. Bibili ako ng short. Ang lalaki. Bibili si papa natin. At ito, gusto mong short? Ang lalaki. Ano kayo pambata? Ano pambata? Tingin mo nga harap ng short. Wala. Nakakahilo pala mamili ito mga kabossing. Nahilo ako. Yan mga kabossing, dito tayo sa labas. Hindi kasi kinaya dito sa loob. Nakakahilo, ang dami. Saka parang mahirap pumili mga kabossing na ano. Parang hindi naka-arrange. Kaya hindi ko kinakaya. Ibigis ka lang ng bayan. Dito kami sa labas mga kabossing at kami nauhaw na. Ito yung mga bosses way napuntang Amadeo mga bosses. Tingnan natin kung saan tayo makapunta mamaya para may gala natin yung mga babay. Water, gusto ba? Yan mga kamosing, uwi na kami. Medyo mura nga dito sa GAU, RTW outlet. Kaso grabe, ang hirap magbayad. Inabot kami ng 2 hours bago nakabayad. Ay yung aming pinamili to, nasa 2,000 lang. Marius. Dapat yung kanilang kahera ay ginawa nila man lang 2 o 3. Wala. Tapos yung isa nagkamali pa, inulit 3 beses. Doon ang tagal. Marius. Hindi na kami mga kabossing. Doon na natin kakain? Oo, grabe. O saan yung Hindi na kami didiretso ng ng Tagaytay. Nalobat na kami lahat. Sus Marius. Malaki ba ang Kalsumura? maliit lang? Oh. Uwi na kami mga kabossing. Dito nalobat na kami. So yun mga kabossing, umuwi na kami. Okay naman yung yung Ako na. mga item na binibili. Ang problema doon yung pagbabayad. Parang nalobat na kami. Imbis na makagala pa kami, wala nang lakas, kaya hindi na kami dumiretso ng Tagaytay. Ano mang pamilya yun? GAU? RTW outlet? Oo, So ayan mga kabossing, okay naman yung presyo, mura, okay naman, branded. Ang parurusahan ka doon ng pagbabayad. Siguro comment ko lang, paglagay sila ng comment box sa kanilang pamilya para at least nalalaman nila ang problema.
Eh, tuwing dumadaan kami, ang dami ng tao. Siguro ang naging rason din talaga kaya sobrang dumadami ay yung pagbabayad. Pero bago lang yan. Bago lang yan. Pero kaya nga, dapat nalalaman din ng mga nagpapalakad yung problema. Kasi isipin mo, isa yung kahera. Eh, ang dami nang namili. Ang haba. Tapos yung kahera, pamali-mali pa. Eh, sa katulad ko, kung ako lang namili mga kabosing na, binali ko na lahat yan. Di ko nabibilin talaga. Aalis na lang ako. Sa mainipin ko sa ganyan. Buti yun ang kasama namin bata yan. Hindi siya maligalig yan. Naka-permis na. Yung mga kabosing, kakain mo na kami dito sa ano nga ito na? Mac. Ano nga? Hindi naman Mac to. Ha? Kaya mo na kami mga kabosing. McBurger. Ano nga to? KFC. Tayo kami sa KFC na ako. Kaya mo na kami mga bossing. Tara, kain mo mga bossing. Saan ba yun? Jolly na. Dito. Ano? Ang dami ng tao mga kabosing. Hindi kakayanin. Ito. Mahaba ng pila. Next time na lang mga bes. Ang haba ng pila mga kabosing ha. Ayan.
Picture tayo dyan. Sama si Eli. Ay, sama mo. Ayun, ayun, na-attract. Ayun o, lalaro mo. Ikaw yan, yan. Hawa ka kay ate. Yung mga kabusing, dito na tayo sa bahay. At pagkakain natin doon sa pasyalan na yun. Naghanap po tayo ng paglaruan ng mga bata, kaso sobrang dami ng tao ngayon kaya nag-decide kami na umuwi na lang. So sabi ko next time na lang, talagang yung mga tao naglabasan nung hapon. Kanina umaga parang wala namang masyadong taong lumalabas, pero nung hapon dumami na, kaya sabi ko uwi na lang kami. So yan mga kabusing, at yun nga, sa sobrang dami ng tao umuwi na kami. So mga kabosing, puna ko lang, iba na talaga yung tema ng Pasko ngayon, di katulad dati na talagang yung mga bata ay sasaya. So ngayon yung ibang bata nakapokus pa rin sa cellphone. So talagang paiba na ng paiba yung nagiging tema ng kalakaran ng ating parang kahit yung Pasko parang sa ordinary day lang mga kabosing. So wala tayong magagawa, talagang ganyan ang nangyayari sa ating mundo. So yan, pansin ko rin yung mga bata ay tamad na rin mamasko ngayon, hindi katulad dati na gumagala para mamasko. Mas gusto pa nilang sa bahay na lang at mag cellphone. So wala, ibang-iba na talaga mga kabosing. So yan mga kabosing, at least nakapag video tayo bago ngayong Pasko. Muli ay binabati ko kayo ng isang maligayang Pasko. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at maging masaya ngayong araw ng Pasko. At siyempre this coming New Year ay maging maganda ang pasok sa atin ng 2026. So hanggang dito na lang mga kabosing. Until next video na lang. Bye bye.